Hi, I'm May. I'm a mother of two, a wife, a child of God. So for today's video, it is our part 2 kung saan story about Gideon in Judges chapter 6. Pagpapatuloy natin ang ating pagbabasa kasi masyado na mahaba yung isang video, yung first part kung saan kinausap ng anghel si Gideon at siya ang pinili na magliligtas sa mga Israelita. Siya yung pupuksa sa mga Midianitang umaapi sa mga Israelita. So, ito yung second part kung saan sumunod na si Gideon. So, sa first part kung saan tinawag, ito yung pagsunod. Itong second part is yung pagsunod ni Gideon. So, ang unang pinagawa sa kanya ng Panginoon is sirain ang altar ni Baal. So, noon yung mga Israelita, nalihis nga sila. So, ang ginagawa nila, wino-worship nila yung si Baal. Gumawa sila ng sariling rebulto at wino-worship nila yan. At ayaw ng Panginoon nun. So, sabi, kinausap mismo ng Panginoon si Gideon na sirain ang altar. Sabi dito, kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taon ng gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh. So, pinatatanggal ng Panginoon yung altar nila Baal ni Asherah at pinalagyan ng patong-patong na bato, palatandaan na yun yung altar ni Yahweh. Pagkatapos, putol-putulin mo ang rebulto ni Asher at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog sa sinunog. Kaya't isinama ni Gideon ang 10 ng kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi na nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Kasi nga, possible na pag nakakita siya ng ibang tao, pigilan siya, hindi siya magiging successful na masira yung rebulto ni Baal, yung altar. Hindi niya magagawa yung altar na pinagagawa. Hindi siya makakapaghandog. So, kinabukasan, madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang rebulto ni Asherah na ipinanggatong sa pangalawang toro ng sinunog na altar sa itinayo ron. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawa nito? Nagtaka sila kung sino yung gumawa. Pero later on, they found out that si Gideon ang gumawa niyon. Sumagot si Joas, ipinaglalaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol nyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya ay talagang Diyos, kung talagang Diyos si Baal, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba't kanyang altar ang giniba? Mula noon si Gideon ay tinaguri ang Jerubaal dahil sa sinabi ni Joas na hayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, hindi ba't sa kanya naman ang altar na yun. Kasi nga, di ba, giniba na yung altar ni Baal. So, kung sabi nung tatay ni Gideon na si Joas, sabi niya, kung talagang buhay yung Diyos nyo, hayaan yung iligtas niya hayaan nyo na siya mismo ang gumawa ng paraan para ipagtanggol ang sarili niya. Pero wala namang nangyari kasi we all know that Baal it's a form of idolatry. Hindi naman talaga siya totoong Diyos. So, siya ay isang example ng Diyos-Diyosan. Ang mga Midianita, Amalekita at iba pang mga lipin sa silangan ay sama-samang tumuwid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. Lumukob kay Gideon ang espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trompeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan na angka ni Abiezer na nagpadala sila ng mga sugo ng buong nasasakupan ng mga lipin ni Manases, Asher, Zebulun at Naphtali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpa siya
namang sumama ang mga ito kay Gideon. So, naghanap ng grupo ng pangkat si Gideon kung saan sila yung grupo ng papatay or tatalo sa hukbo ng mga Midianita.